Okay, so magandang araw mga grade 9. So ito yung last week para sa ating quarter 1 para sa mathematics. So ito yung learning task number 1 and then sagutan na rin natin yung inyong learning task number 2, yung A yung dalawang problem. Okay? So unahan natin to. So medyo madali yung learning task number 1. So kumpletuhin lang natin yung table So ito, lalagyan natin yung mga values ng para sa function ng x. So ito na yung function So if x is equal to negative 3, so lagyan pa natin ng solution para mas So if x is equal to negative 3, so yung 3x squared minus 5, so yan ay magiging 3. So negative 3 daw yung x squared natin, then minus 5. Okay? And then, so 3 times negative 3 squared is 9. Then copy minus 5. So hindi nyo ba maintindihan to? 5 ito 5. Kasi yun nasa given 5. And then, 3 times 9 is 27. Then minus 5. So yun ay magiging 22. Okay? So medyo nalabo ang ating camera. Bakit kaya? Yun. Okay na? So 22. Ilalagay natin 22 Yan. So ilagay natin ito ay 22. Okay, next. If x is equal to, ito naman, next, negative 2. So ibig sabihin yung 3x squared minus 5 natin, siya na magiging 3. So yung x ay palitan natin ng negative 2, quantity squared, then minus 5. So 3, negative 2 squared is 4, positive 4, then minus 5. So 3 times 4 is 12, then minus 5. So makuha natin ay 7. Okay? 12 minus 5 is 7. Okay? So, lagyan natin dito ay 7. Next. If x is equal to negative 1, no? So, ito naman tayo. So, yung 3x squared minus 5 is equal to 3. Yung x natin, which is negative 1, quantity squared minus 5. And then, so 1 squared is positive 1 minus 5. So 3 times 1 is positive 3. Then minus 5. So mas mataas yung pang bawas natin. So ang makukuha natin ay negative 2. Okay? Negative 2. Okay. So negative 2. So ilagay na natin sa box. Negative 2. So if x is equal to 0, so 3x squared minus 5 is equal to 3. So 0. So ipakita natin yung process. Then minus 5. So ito ay 0 na. Tama ba? Okay, 0 na ito. Yung matitira sa atin ay negative 5. Okay, so ito ay negative 5. So dun sa mga mabilisan, so ito, kasi ito yung pinakang vertex na niya, yung gitna. So parehas lang yan, kung makikita nyo. So kasi yan ay parabola kasi yan. So makukuha natin dyan ay ito negative 2, ito ay 7, ito ay positive 22. Pero try tayo ng isa, o isolve na natin lahat. Okay? So isolve na natin lahat. So if x is equal to 1, positive 1. So dito na. If x is equal to 1, so yung 3 times 1 quantity squared minus 5. So 3, 1 squared is 1, then minus 5.
So 3 times 1 is 3. Then minus 5. So 3 minus 5 is negative 2. So kita nyo, if x is positive 1, ang nakuha natin ay negative 2. So negative 2. So parehas lang siya, di ba? Okay. So lipat natin to. If x is positive 2 naman, dito naman tayo. If x is equal to 2. So yung ating 3, so 2 squared minus 5 is equal to, so 2 squared is 4. Ano, copy lang yung 3. Then minus 5. 3 times 4 is 12. Minus 5. So makukuha pa rin natin ay 12 minus 5 is 7. So kaparehas lang, di ba? 7. Okay. And then if x is equal to 3. So yun ay 3. 3 squared minus 5. And then 3 squared is 9, ano? Pero copy muna yung 3. 3 squared is 9. Then minus 5. 3 times 9 is 27. Minus 5. So makukuha ko pa rin ay 22. So parehas na parehas yan. Okay? So ganun lang kadali yung ating learning task number 1. So punta naman tayo sa ating learning task na number 2. So dalawa yung problem natin. So kita nyo yan. So solve na natin, ano? So puntahan na natin itong ating number 1. Okay? So hindi na maglalapis, parang medyo ano yung pantasay, nawawala. Ballpen na natin para malinaw sa inyo, no? Okay, so pagpasensya na ang sulat ni sir. So medyo ano yan, maganda. Okay. Given number 1, the sum of two positive integers is 35. So what is the minimum sum of their squares? So again, minimum. So pag sinabi natin minimum or maximum, may kinalaman yan ay sa vertex, ano? So pero bago tayo problema kung ano ba yung vertex niyan. So again ha, minimum at saka maximum point. So yan ay vertex ng ating function, ng quadratic function. Pero bago yun, dapat ay meron muna tayong yung function mismo para magkaroon tayo ng vertex, ano? So yung ating magiging equation. Okay. The sum of two positive integers is 35. So, medyo move natin muna dito. Okay. So, ibig sabihin, maglelet tayo. So, gamitin natin yung space ng maganda. So, let x be my first number. So, gumamit na ako nun. My first number. So, ibig sabihin kung ang sum nila ay 35, so yung second number ko ay 35 minus x. So yung 35 daw, bawasan ko lang ng first number. So ibig sabihin, yun yung second number ko. Tama ba? Kasi ang sum nila ay 35. Okay. So what is the minimum sum of their squares? Minimum sum of their squares. So ibig sabihin, square yung first number plus square nung second number. So ano daw yung minimum sum? Okay, so paano ba natin ilelet yung ating function? So y. So ito yung function natin. Ang sabi ay sum of their squares. O yung first number, so x, squared natin, plus yung second number, 35 minus x, squared din daw natin. Kasi ang sabi ay sum of their squares. So square nung first number, x, and then square nung second number, 35 minus x. Okay? So kuhain natin yung ating function. So y is equal to, so ito ay x, plus square of binomial. So square the first term. So 35 squared is how many? 1,225.
So, bahala na kayo mag-compute nung nung square nito. Square the first number, 1,225, and then twice the product of the first and the second. So, product muna, 35 times negative x is negative 35x times 2 kasi twice. So, ibig sabihin ay minus 70. Minus 70x. And then lastly, square the last term. So, negative x times negative x is positive. Positive x squared. So, ito. Ang kinalabasan nito ay ito. So, kung hindi pa rin kayo maniniwala, pwede natin yung ilong method. So, 35 minus x times 35 minus x. So, ito yung squared, di ba? Okay. So, 35 times 35 is 1,225. And then, 35 times negative x is negative 35x. And then, negative x times 35 is negative 35x. Then, negative x times negative x is positive x squared. Okay? So, parehas lang ba? So, na yun, So, kita nyo. So, baka mamaya ay sabihin nyo ay hinaka ni sir. So, hindi yan. So, ito yun, So, ito ay magiging 70. Negative 70x. So, yan yung kinuha doon, Okay. So, simplify na uli natin to. Kasi parehas may dalawa tayong x squared. So, ibig sabihin, y is equal to x, may isang x squared, tsaka isang x squared. So, dalawa na. 2x squared. And then, ito yung ating quadratic term. So, isunod na natin yung linear term. So, minus 70x. And then, last yung constant plus 1,225, which is 35 squared. Okay? Okay, so na ito yung ating function. Okay. Sir, ano ang gagawin dyan sa function? So, walang problema. Kukuhain natin ang vertex, Kaya nga, minimum sum ng squares. Minimum sum ng squares. Okay? Paano ang pagkuha ng vertex? Kuhain muna natin ang ating value ng A, which is equal to 2, B, negative 70, and C, 1,225. Okay? Okay. Anong gagawin natin yan? So, di ba may vertex tayo na H and K. And then, ang sabi, ito ay minimum. So, pag sinabi nating minimum, so yung pinaka mababa, ibig sabihin ng opening ng parabola natin ay upward kasi positive ang A. Up, okay. So, ibig sabihin minimum nga makukuha natin dito. So, ibig sabihin tama na yun, So, ang formula natin ng H, 2A, sorry, negative B over 2A, ginawa ng paraan, Ang H is negative B over 2A, okay? So, H is equal to negative, ano yung B natin? So, negative 70. So, nilagyan ko ng parenthesis para ma-indicate na ang value ng B, buhat dun sa formula na negative B, ay negative, over 2 times A, which is, 2. Okay. So, H is equal to negative times negative is positive 70 divided by 4. 2 times 2 is 4. So, H is equal to, so 70 divided by 4 is 17.5. 17.5. So, ito na kaya yung minimum sum ng squares. So, hindi, makikita naman natin napakaliit. Sum na nga di ba? Okay. So, makikita nyo mamaya pag-explain kung paano. Okay, K naman. So, 4AC minus B squared all over 4A.
K is equal to 4 times the value of A, which is 2. So na yun, 2 times C. Wow, lucky. 1,225 minus B. So 70 squared. Kita pa sa camera? All over 4 times A, which is 2. Kita pa. Okay. So K is equal to 4 times 2. Gumamit ng calculator. 4 times 2 is 8. Ano? 8 times 1,225 is 9,800. So, na-compute na sir yan, ano? Minus 70 squared is 7 times 7 is 49. So, 49, then dalawang 0. Okay? And then, 4 times 2 is 8. So, K is equal to twice lang pala yun, ano? 9,800 minus 4,900 is 4,900. Sila pala ganoon, okay? And then, na ito na ang K natin. K is equal to 4,900 divided by 8 is 61 61. 600. Ilan yan? 612.5. Okay. So, analyze natin. So, kung matatandaan nyo sa ating H and K, yung vertex, yung H, ito yung, ano tawag dito? Axis of symmetry. So, ibig sabihin, hinahati niya lang yung parabola, no? Pero itong K, so yung K natin, siya yung minimum and maximum ng parabola, ano? Kasi ito yung along, yung sa y-axis. So, ibig sabihin, posible na ito, o ito na nga, ang ating hinahanap na minimum sum of their squares. Okay. Pero bibigyan ko muna kayo ng, bago natin sagutan yung final answer, so, ibigay ko muna sa inyo yung table na sum of two positive integers. Okay, halimbawa, kuhain ko ay 1 and 34. Ano? So, tingnan. 1 and 34. Okay, so pababa tayo ha. Sum ng squares daw nito. So, ibig sabihin, i-add natin. So, 1 plus 34 ha, 35. Kasi yun ang positive integers natin. And then, i-square daw natin. I-square natin. Okay, so 1 squared is 1 plus 34 squared is 1,156. So, kung i-add natin, siyempre, dagdagan ko lang ng isa, 1,157. Okay, so ang sabi ay minimum ha, ibig sabihin pinakamababa. So, tingnan natin. Kasunod ng 1 plus 34. Ang kasunod niyan ay, lagyan natin ng guhit para kita nyo. Okay? Lagyan natin division. Kasunod niyan ay 2 plus 33. Di ba? So, 2 plus 33 is 35. Kasi ang sabi, ang sum ng positive integers ay 35. Okay, and then square uli natin. So, 2 squared is 4. Plus 33 squared is 33 bagang, oh yes, 33 nga. 33 squared is, ilan ba? So 1,089. 1,089. And then sum, add daw lang natin. So, ibig sabihin ito ilagyan ko lang ng 4. So, ibig sabihin ay 1,093. Okay, so makikita ninyo na baba ano. And then, kuhain pa rin natin isa. One, 2. So, 3. Ano? 3 plus. So, para maging 35 is 32. Okay?
And then, square daw uli natin. So, 3 squared is 9 plus 32 squared is 1,024. Okay, sum daw, sum. Add uli natin. So, 1,033, ano? So, 3, yes. 33. So, kung makikita ninyo, ito yung sum ng squares na hinahanap natin. Kaya lang ang sabi, ang kinukuha natin ay minimum. So, ibig sabihin, malaki siya, ano? And then, ang trending niya ay pababa. So, ibig sabihin nito, kukuhain natin yung pinakang gitna nung 35. At ano ba yung pinakang gitna nung 35? So, yun na nga yung axis of symmetry. Walang iba kundi yung 17.5. Kaya lang ay positive integers, buo dapat ito. Kaya kukuhain natin ay yung 17 and 18. Okay? So, tingnan natin. 17 plus 18 is equal to 35. And then, sum daw ng squares niya. Okay, 17 squared is how many? 289. 289 plus 18 squared is 324. Okay? And then add natin. 613. Okay, 613. So, kung makikita ninyo, ito, at saka itong sinolve natin na value ng k, ay almost the same, ano? Kasi ang kukuhain, kasi pag in-square naman, so, tingnan, sir, alin ang tama dito? Ang sabi, sum ng squares, ibig sabihin, kukuhain natin ito. Kasi yung 0.5, i-round off na lang natin para maging buo yung ating, ang tawag dito, number. Sum, minimum sum ng squares is 613. Okay? So, paano natin lalagay yung final answer natin? What's the minimum sum of the squares? Okay. At dito, lagyan na lang natin ito ng label. Ano? Lagyan na natin ng label. So, minimum sum of squares. Of their squares. Okay, again, ang final answer natin ay 613. Ano? So, maski sinolve natin yung k niya, so binigyan ko kayo nito para mas malalo nyo maintindihan. So, final answer, 613. Okay? Next. So, pupunta tayo sa number 2. Sagutan na rin natin to para tayo ay matapos-tapos na, no? A rectangle has a perimeter of 100 cm. Find the greatest possible area for the rectangle. So, find the greatest possible. So, ibig sabihin, maximum ito, ano? Maximum value, greatest possible area. Ibig sabihin, yung pinakamalaki na area. Pero, bigyan ko pa rin kayo ng kagaya ng mga ginagawa natin ng una. Bagay ganitong may mga rectangle. So, mas maganda yung iguguhit natin, ano? So, iguhit natin yung rectangle. So, syempre, ang rectangle ay may length and width. No? Okay. And then, ang given natin ay perimeter. So, ito ay given, ano? Perimeter is equal to 100 centimeter. So, ibig sabihin, kung 100 centimeter yan, ang perimeter natin, ang formula, perimeter is equal to twice the sum of the length plus width. Ano? Kasi dalawa yung length niya. So, isa, dalawa. So, yun yung length. Width, 1, 2, dalawa din. So, ito twice lang natin, ano? And then, ang perimeter is 100. Kung ang perimeter ay 100, so 2, and then length plus width.
Okay, kukuha pa. Divide ko kaya by 2, both sides. So, 2 divided by 2. So, mawawala na yun. Length plus width na lang ito. And then, 100 divided by 2 is 50. Okay, so, pwede na ba tayo rito? Okay. So, pwede tayong, let me say, yung width ang kuhain ko. So, 50, yung length, ililipat ko sa kabila, mag-change ng sign. So, ang width ko ay 50 minus length. Okay? Yan. So, anong gagawin natin dito? Paano ba gumamit ng x? Palitan natin yung x natin. Pero meron na tayo ano. So, ito yung width. So, ilalagay ko rin dito. So, let me say, ito yung width natin ay 50 minus length. Ano? So, yan. Okay. So, para hindi kayo malito, dahil ang gamit natin ay function, maglelet ako dito. Let x be the length. Okay, so yung L. So, papalitan ko lang ng x para kasi sanay kayo sa x and y function So, ibig sabihin, yung drawing ko na ito, so L, so yung length ko ay gagawin kong x, and then yung width ko, na ito naman yung ating width, so yan ay magiging 50 minus x. Okay? Yan. And then, ang formula natin, area is equal to length times width. Okay? So, area, ang area, ilalet ko ng function. Sorry. So, area. So, ito yung magiging function natin, ng f of x or y. F of x or siya yung y. Okay. So, y is equal to yung length. Ano yung length natin? So, na yun yung x times width. Ano yung width natin? So, na yun yung width 50 minus x. Okay, so dinidetail ni sir para hindi kayo malito. So, y is equal to, didistribute lang natin. Okay, so x times 50 is 50x. And x times negative x is negative x squared. Okay, so meron na tayong function. So, na ito yung function natin. So, kuhain natin ulit yung value ng a. So, na ito yung ating quadratic term, yung may second power, negative 1. Oh, makikita ninyo. So, ang parabola natin ay opens downward kasi negative ang ating value ng a. And then b, ang b natin ay 50. So, na ito, yung may first power ng ating x, and then c, wala tayong constant, kaya yan ay 0. Okay? Yan. And then, yung vertex pa rin natin, h and k, kagaya nung nasa number 1, again, yung h para sa axis of symmetry, and then yung k, so siya yung minimum or maximum. So, sa point na ito, kasi tayo ay opens downward, so maximum siya. Ibig sabihin, greatest possible area. So, ibig sabihin, ito na yun. K uli ang ating isosolve. Pero pakita muna natin yung h. H is equal to negative b over 2a. So, h is equal to negative, yung b natin? 50 over 2 times the value of a, negative 1. So, h is equal to negative 50 divided by negative 2. Kasi 2 times negative 1. So, h is equal to positive 25. Okay? So, 25 pala yun. Next, k. K is equal to 4 times a times c minus b squared all over 4 times a.
So K is equal to 4 times A is negative 1. C, 0 na pala yun. Minus 50 squared. Okay? Divided by 4 times negative 1. Yung A natin is negative 1. So K is equal to, so ito ay wala na. Ano? Kasi 0 siya. Minus 50 squared is, so 50, 25, dalawang 0. Okay. And then 4 times negative 1 is negative 4. So K is equal to, so negative divided by a negative number is positive. So K is 625. Ano? 2,500 divided by 4 is 625. So ito na kaya ang final answer natin. Okay, so ito na ang ating final answer. So okay, so therefore, lagyan natin therefore the greatest possible area therefore the greatest possible area is 625 centimeter squared. So bakit may centimeter squared? Kasi siya ay area. Okay. So bigyan ko na rin kayo ng sapat na kaalaman. So again, yung H natin ay axis of symmetry, so nahati niya. So alam nyo ba na yung rectangle na itong sa problem natin ay isa siyang square? Isa siyang square, ano? Na may side na magkakaparehas lang siya ng 25 centimeter. So, square siya. Lahat ng square ay isang rectangle. Kaya pag may problem, so sana ay medyo tumanim sa inyong kaisipan. Pag ang rectangle at ang hahanapin nyo ay isang possible greatest area, ibig sabihin yun ay ang pinakamalaki niya ay isang square. Ano? So, ang area para sa square, area is equal to S squared lang, yung side squared. So, area is equal to, yung side natin, 25, 10 squared lang. So, area is 25 squared, 625. Which is kaparehas, ano? So, ganun lang. Medyo naikot. Wag nyo na itong, sorry. Wag nyo itong isasama sa solution. Ano? Ito ay pinatunayan ko lang sa inyo na yung rectangle na tinutukoy dito sa number 2 ay isang square. Okay? So, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa channel ni Sir, so pindutin lang yung bell, subscribe and then like, mag-leave ng comment kung nakatulong itong video tutorial ni Sir sa inyo, kung malaking tulong. So, sana'y positive ang inyong i-comment. And then, yun. Yung letter B para sa learning task number 2 ay sunod na natin. Okay, bye-bye.